Okay po, manalangin na po tayo. Hallelujah. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Sa gabing ito, kami po ay muli mong inihatid sa gawaing pakikinig na yung salita. Maraming salamat dahil ito po ay isang pagkakataon na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin, na patuloy kami mag-aral ng iyong mga salita. Gabayan po ninyo kami at patnubayan, samahan, at patuloy na matuto pa kami ng maraming mga bagay kagaya na nakaraang mga araw na kami ay ginabayan mo at pinatnubayan. Niling po namin patuloy na tumawag pa po kayo ng mga tao, ng mga kapatid, bago man o dati na sa pakikinig ng live stream ng Bible study, online Bible study. Lord, samahan mo po kami at patuloy po kayong mangusap sa buhay at sa puso ng mga tao makikinig na yung salita. Lord, maraming salamat po dahil dito po sa aming bansa ay may kalayaan kami na nag-aaral na yung salita. At patuloy na nasain po namin na ang mga salita mong ito na binabahagi na walang bayad ay i-grab po ng bawat isa at patuloy na nasain, ibigin ang pakikinig na yung salita. At hindi lang po pakikinig, kundi nakikinig na tumutupad ng mga bagay na aming napapakinggan. Pagpalain mo lahat ng nakatunghay na, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga makikinig at patuloy na ikayo po ang magbigay ng katugunan sa lahat ng kanilang pangailangan. Basbasan mo po sila at lahat ng mga biyaya at pagpapala na kailangan po nila, kayo po ang magkakaloob. Salamat po, Ama, sa inang pinagkakatiwala. Ang panalangin pong ito, ikaw maluwalhati at madakila, mataas at maparangalan sa tanging pangalan lang ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen po. Magandang gabi po sa lahat po ng nakatunghay na at i-share po natin to sa ating mga members, sa ating mga kakilala, no, mga mahal sa buhay. Okay, sa gabi ito, nasa week 11 na po tayo. So, pang-11 Miyerkules na po tayo nag-aaral patungkol po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, no? At sa gabing ito, ang ating pag-aaralan ay masusumpungan sa Galatians 5:13 to 26, no? Na may pamagat po na pinamagatan ko po ang freedom to bear fruit, kalayaan para magbunga no? So, sa gabing ito, ang pinaka gusto po nating ipahatid sa bawat nakikinig at sa bawat nanonood ng ating live stream na ang tunay na kalayaan kay Kristo ay hindi lisensya sa kasalanan, kundi kapangyarihang mamuhay sa Espiritu at magbunga ng kabanalan. So, yun po ang ating gusto nating patunayan sa gabing ito, sa buong pag-aaral po natin na ang tunay na kalayaan ni Kristo ay hindi lisensya sa kasalanan o para tayo magkasala, no? Kundi kapangyarihan mamuhay sa Espiritu at magbunga ng kabanalan, no? So, sa verse 13, sinama ko po ulit itong verse 13 bagamat ng week 10 ay naisama ko po sa inyo yung 13 hanggang sa last verse na verse 15, no? Pero gusto ko pong isama ito sa ating pag-aaral dahil ito po ang isang patotoo kung bakit meron tayong pag-aaralan po natin yung freedom to bear fruit, no? So sabi po sa verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ng inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Yes, we are free. We are truly free. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon. At kung makikita po natin sa nakaraang mga aralin,
na tayo po ay binigyan ng Diyos ng kalayaan, hindi upang ipahintulot niya na tayo ay magkasala, kundi tayo po ay binigyan ng Panginoong Hesus ng kalayaan mula sa kasalanan at mula sa kamatayan, no? So, alam natin na ang sin, na ang kasalanan ay nasira ang pagkatao o nasira ang pagkatao ng bawat tao. Simula pa man, mula ng mapol sa kasalanan ang ating mga unang magulang na si Adan at si Eva, no? Because of the fall of Adam, no? Tandaan po natin na ito po ang pangunahing dahilan kung bakit na-dehumanize ang bawat isa sa atin, nasira ang ating pagkatao, no? So, we are created in the image and likeness of our God. Sabi po sa Biblia, tayo po ay nilikha ng Diyos, no? Ayon sa kanyang imahen o image at sa kanyang likeness, sa kanyang image at sa likeness niya tayo po ay ginawang kagaya, no? Halos tayo po ay nagmula sa ating Panginoong, sa ating Diyos na pinaglilingkuran. We are created in the image and likeness of our God. But because of sin, dahil sa kasalanan, na-damage po itong image natin na ito. No? Nung pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, pumasok ang kasalanan sa mga tao, ay nawala po yung image na ito. Na tayo po ay dapat tayo nilikha sa image and likeness of God at dapat talaga na maging kagaya tayo ng wangis ng ating Panginoon. So, subalit na magkasalang unang tao na damage po itong image natin na ito, na hanggang sa pinanganak ang maraming mga tao, no? Akala natin ito yung dapat na maging talagang tao. Akala natin okay lang na ang tao ay magkasala, no? Akala natin ganito ang talagang tao, no? Na nagpapatuloy sa kasalanan. But Paul said, sinabi po ni Apostol Pablo, na living the Spirit is the way of being truly human. Ito po ang tunay na tao na namumuhay o lumalakad o namumuhay sa Espiritu, no? Sila po ang tunay na tao na mabalik dapat yung image natin, yung tayo ay mabalik sa image and likeness of our God, no? So, ito ang dapat, pero dati ang paniniwala po natin, tayo ay lumaki na pinaniniwalaan o naniwala po tayo sa mga sabi-sabi ng maraming tao na sapagkat ako ay tao lang, yun po ang kanilang mga bukang bibig. Tao lang ako, kaya nangyari sa akin to, tao lang ako, kaya ako nagkamali, kaya ako nagkasala, to. At isa pa, yung katagang, ang tao ay marupok, no? So, yun ang paniniwala ng marami mga tao na normal sa tao ang ganun, no? Pero, kung titinan po natin at sasalisikin natin ang Biblia, that is abnormal thing from God. Hindi po to normal sa ating Panginoon. Dahil tayo nilikha sa image and likeness of our God, dapat po tayo ay maging kagaya ng ating Panginoon na pinaglilingkuran, na yung karakter niya ay mahayag sa atin, na hindi tayo marupok, hindi tayo, kahit tao tayo, totoo tao po tayo, pero hindi sa ganitong paraan dapat makita po tayo, kundi maging kagaya tayo ng image and likeness of our Lord Jesus Christ, no? So, tandaan po natin na tayo pinalayan ng Diyos dahil sa biyaya at kahabagan ng Diyos, sa mercy niya, sa kanyang grace, tayo po pinalayan ng ating Panginoon sa kasalanan at kamatayan, na ang tao ay pwede nang hindi makaranas ng walang hanggang kamatayan, o pwede nang makalaya sa kasalanan. At ginawa yan ng ating Panginoong Kristo nang siya'y napako sa krus, na binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan, na kung tayo man ay magkasala, meron tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan, no? So,
pinalaya tayo ng Panginoong Jesus sa kasalanan at kamatayan, therefore we are free to serve God and our neighbor. Yan po yung sinasabi sa verse 14, talatang 14, na sabi, sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun po, no, nauwi ang lahat ng kautusan. So if there are 613 laws, no? The law of Moses, kasama dyan, yung 10 commandments, at yung mga Torah na tinatawag ng mga Hudyo, no? Sabi, 613 laws po yun, no? Sabi, sabi po dyan sapagkat ang buong kautusan ay nauwi na pinag-isa na lang ng ating Panginoon. Yung maraming kautusan na yun ay ginawang isa na lang ng ating Panginoon, na ang sabi niya na sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa excuse me, sa isang pangungusap. Ibigin mo ibigin mo yung kapwa na gaya na pag-ibig mo sa iyong sarili, no? So sabi nga dyan, kung ginagawa daw po natin yan, dahil tayo pinalaya na ng Panginoon, at dahil sa pinalaya tayo ng Diyos, ito po ang dapat, kung tayo po ay totoong pinalaya ng Diyos, masusumpungan tayo ng ating Diyos sa pag-ibig sa Kanya ng una sa lahat, at pag-ibig sa ating kapwa, na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So, kaya nga sinabi niya sa verse 15, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyo sirain ang isa't isa. So, kung titingnan po natin, yung pag-ibig sa Diyos na sinasabi na kung tayo, pag-ibig sa kapwa na sinasabi sa verse 14, na dapat ito po yung dapat nating ipamuhay, na yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa, no? So, yung kung ginagawa po natin yung sinasabi sa verse 14, sabi nga po sa Bible, nakasunod ka na sa kautusan, no? So, ibig sabihin, nasunod mo na yung buong kautusan. Kung ito ay ginagawa natin, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Right? Tama po ba yun? Tama. Kasi kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya lalamangan. Kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo dadayain ang iyong kapwa. Kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo kukunin yung kanyang asawa, no? Hindi mo iimbutin anumang bagay na nasa kanya, no? So, halos ang sabi diyan, kung nagawa natin to, yung bagay nito, naganap mo na ang buong kautusan. So, tandaan po natin yan, no? Salamat sa Diyos kasi binabalik lang tayo ng Panginoon sa original na katangian ng isang tao na na tayo ay nilikha, we are created in the image and likeness of God. Binabalik lang tayo ng ating Panginoon sa ganong imahe, no? So, since we are truly free, we must live in the life of the Spirit. Kung tayo po ay pinalaya na ng Panginoon, dapat din po tayo mabuhay sa Espiritu in the new way of being truly human, no? Ito yung totoong tao na nilikha ng Diyos, no? Na meron siyang, siya yung nilikha na ayon sa wangis at itsura, no? Wangis ng ating Panginoon. So, ito ang pagkakataon upang maglingkod tayo maglingkod tayo at magmahal, no? Ito ang tama, ito yung dapat na makita sa atin bilang mga pinalaya ng ating Panginoon, na tayo ay nakakasunod sa ating Panginoon. Na sabi po yan, pero kung hindi tayo nabubuhay sa Espiritu, ito na nga yung mangyayari. Sinabi sa verse 15, kayo ay nagkakagatan at nagsasakmalan, backbiting, sinisiraan mo yung kapatid mo, no? Pag nakatalikod siya, no? Sabi, kinakagat mo siyang patalikod.
sinasakmal mo siya, no? Parang hayop. Ito ay hindi gawain ng isang tao na mayroong banal na espiritu na lumalakad sa espiritu, no? Kundi ito ay paglakad ayon sa laman, no? Kaya papasok na po tayo sa verse 16 sa talatang 16, no? Nandito nakasulat yung labanan ng espiritu at ng laman. Sabi sa verse 16, ito ay masusumpuan sa talatang 16 hanggang 21. Sabi sa verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi nyo pagbibigyan ng pagnanasa ng laman. So, sinasabi ni Pablo, mamuhay tayo, live in the spirit, at hindi nyo nagagawin kung tayo daw po ay nabubuhay sa espiritu, hindi nyo nagagawin ang mga gawa ng laman, the works of the flesh, no? Kung tayo daw po ay lumalakad sa espiritu, yung kagustuhan ng espiritu ang ating ginagawa. Pero kung tayo po ay lumalakad sa laman, yung kagustuhan ng laman ang ating ginagawa. At ano po yung mga kagustuhan ng laman, no? Yung kagaya na nasa verse 15. Kung kayo nagkakagatan, nagsasakmalan, mga magkakapatid pero nag-aaway-away, no? Magkakapatid kay Kristo pero nagba-backfighting, no? So, sabi, kung ganun tayo, hindi pa tayo nabubuhay sa espiritu. Hindi pa tayo lumalakad sa spirit. But sabi ni Pablo, walk in the spirit, live in the spirit, let your life follow the leading of the spirit. Yun na ang ibig sabihin po ng bagay na yan. Na sa buhay natin, sumusunod tayo kung ano yung kagustuhan ng espiritu ng Panginoon. No? Sa verse 17, ang sabi sa verse 17, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu, at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman, no? Magkalaban dalawa ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So, yung dalawang ito ay magkalaban, yung spirit at yung flesh. Yung espiritu natin, yung nasa loob natin. Ang tao'y binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu, no? So, dapat tayo ay lumakad sa espiritu. Tandaan natin, meron tayong espiritu na galing sa Diyos, no? So, ngayon, yung espiritu natin ay utusan natin na dapat lumakad sa espiritu. Espiritu ng Diyos. Yung spirit natin ay utusan natin na lumakad sa espiritu ng Diyos, na mag-follow, mag-abide, no? Sumunod sa leading ng Holy Spirit o sa leading ng banal na espiritu, no? Dahil kung tayo po ay nabubuhay sa flesh, sa laman, ang nangunguna sa atin ay laman, ang palagi nating gagawin at gagawin ay mga bagay na masama, bagay na kasalanan at corrupt, no? So, kaya nga, don't gratify the work of the flesh. Huwag natin sundin yung mga pita ng ating mga laman. Dahil pag sinunod natin yan, yung Holy Spirit, yung Spirit natin ay malulungkot. Ang Espiritu natin ang nakikipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos, no? So, minsan dumadating sa punto ng buhay natin na kahit Kristiyano ka, bumabalik pa yung dating buhay mo. Dati kang mataray, dati kang mainggitin, dati kang yung palagawa ng hindi magandang bagay, no? So, bakit nakapangyayari na natatalo yung ating espiritu ng ating laman, no? Mahirap na kalaban ng ating sarili. Ang pinakamahirap na kalaban ng isang Kristiyano ay walang iba kundi yung ating sarili, no? Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 7, sabi niya, siya nagsabi niyon, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, ba't yun ang nagagawa ko? Diba? At nakaka-relay ang maraming mga Kristiyano sa sa sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 7. Minsan, ayaw mong gawin tong kasalanan ito, but parang mahina ang iyong espiritu. At yung ginagawa mo pa rin ay gawa at kagustuhan ng iyong laman, no?
So, ang namumuhay sa laman ay hindi makakabahagi sa kaharian po ng Diyos. Yan po yung sinasabi sa verse 21. Sabi po sa verse 19, hindi makakaila ang mga gawa ng laman. Ito po, yung mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit-galit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabala ng gumagawa ng mga ito ay hindi na magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. No? So, napakabigat, no? Nang sinasabi sa mga talatang yon, na may sinabi pa doon si Pablo na ang nakikibahagi sa mga ganung gawain ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So lahat ng iyon na nabanggit natin, more than 15 po, higit pa sa 15, yung mga bagay na yun, ang tawag po doon ay works of the flesh. Yun ay gawa ng laman. Yun yung mga ginagawa ng laman at gawain ng laman. At sa katunayan, hindi lang po unbelievers ang gumagawa nito. At ito pong nakakalungkot dahil may mga Kristiyano pa rin na gumagawa ng ganitong bagay. No? So, gusto po ninyo, basahin po ninyong muli yan bago kayo matulog. Galatia 5, talatang 19. At sabi diyan, ang mga katulad nito sa bandang huli, sasabihin naman, ba't wala yung ganito? Ba't wala yung ganitong kasalanan? Ang sabi ni Pablo, at yung mga katulad nito, kung wala man doon, yung mga ganong bisyo, o mga ganong gawain na ginagawa pa, patuloy ng mga Kristiyano, kahit Kristiyano na, ang sabi, kasakop na yun doon at ang mga katulad nito. No? So, yun ay mga gawa ng laman, works of the flesh. At bilang mga pinalaya na ng ating Panginoon, yung mga bagay na yun ay hindi na dapat makita pa sa isang Kristiyano na pinalaya ng ating Panginoong Jesus. No? So, magkalaban ng laman at ang Espiritu. Kung nangingibabaw sa'yo ang iyong laman, hindi ang Espiritu, nadadayang Espiritu, dahil lagi na lang yun ang nasusunod mo, yung mga gawain ng laman. Dahil kung sino ang nagwawagi sa katawan mo, sa buhay mo, kung kasalanan man, yun ang nagwawagi. Dahil yun ang inaano na isang tao. Ibig sabihin, nagpapatuloy siya doon. Pero kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu, hindi na dapat tayong masumpungan ng mga ganitong bagay. Ngayon, bakit hindi dapat masumpungan ng ganung bagay? Dahil pinalain na tayo ng Panginoon at meron tayong bunga ng Espiritu. No? Sa verse 22 hanggang 23, sabi diyan, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. No? So, ibig sabihin, but the fruit of the Spirit, no, ay love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. These are virtues. Ang mga bagay nito ay mga virtues na dapat makita sa isang tao na mayroong banal, na may Espiritu Santo. No? At itong mga virtues na ito ay product of a discipline-like life. Ito ay produkto ng isang buhay na may disiplina. No? Ibig sabihin, ito yung something that you need to cultivate.
this is our responsibility. No? Kung gusto mo magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu, yes, binigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu. At kung nasa iyo ang banal na Espiritu, may bunga yan. No? Pero, yung bunga na ito, yung Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ito'y mahayag sa atin kung meron tayong disiplina sa ating sarili. Kahit na nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, pero kung wala ka rin disiplina, laging yung mga gawa ng laman na sinusunod mo, paano sa atin mahayag yung bunga ng banal na Espiritu? No? Ito yung something that you need to cultivate. Dapat kinukultivate mo yan. Nasa iyo na ang banal na Espiritu. Ginawa na ng Panginoon na pagkaloob sa atin ang banal na Espiritu, pero yung bunga ng banal na Espiritu ay dapat ito po ay produkto ng isang disciplined life. Halimbawa, no? May pagpipigil sa sarili. Yan ay isang bunga ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, kung may discipline ka may disiplina, dinidisiplina mo yung katawan, no? Kaya mo mapagtagumpayan ang tukso. Dahil may pagpipigil, alam mo na dapat mong pigilan ang sarili mo para hindi ka magkasala, no? So, this is our responsibility to live in the Spirit. Responsibilidad po natin to. We choose, kinakailang piliin natin na lumakad sa Espiritu at hindi sa laman. Kasi mamimili ka dyan labanan nga labanan ng laman at ng Espiritu, no? Kung sino yung pinipili mo, yun ang magwawagi, no? Kung gawa ng laman ang pipiliin mo, yun ang magwawagi. Kung sino pinalalakas mo, yun ang magwawagi, no? Kung ikaw ay lagi nananalangin, humingi ng tulong sa Diyos, Diyos ko, tulungan mo po ako, ayokong magkamali, ayokong magkasala, ayokong gawin tong tuksong to, tutulungan ka ng Panginoon. No? Hindi ka pepersay ng Diyos, dito ka lang sa Espiritu. No? Hindi, kundi responsibility po natin yun na sumunod sa ating Panginoon. No? So, ito pong ebidensya ng isang buhay na pinamumunuan ng banal na Espiritu. Kung meron tayong bunga ng banal na Espiritu, ito po ebidensya ng isang buhay na pinamumunuan ng Espiritu. Hindi ito gawa ng tao. Tandaan natin, hindi ito gawa ng tao, kundi ito'y bunga ng Espiritu sa atin. Gawa ito ng Espiritu, pero dapat sumunod tayo. We must follow the leading of the Spirit. No? So may effort tayo. Ano gagawin natin? Sundin natin yung sinasabi ng banal na Espiritu. At ang sabi sa bandang huli, walang kautusan makakapigil sa ganitong pamumuhay. No? Walang do na makapipigil sa ganitong pamumuhay. So, yung fruit of the Spirit na nilista ni Pablo ay siyam. Pero meron pa rin dyan na pwede pa rin pong idagdag kasi wala po dyan yung tinatawag na humility. Ang humility ay isang bunga ng banal na Espiritu. Isang bunga ng Espiritu, no? Na kung meron kang Spirit, mapagkumbaba ka. Kung meron kang banal na Espiritu, kung nasa yung bunga ng Espiritu, kaya mo o madali ka magsabi ng sorry, no? Kasi may mga tao na umaabot pa ng ilang taon na hindi nakikipag-ayos, na hindi marunong magsabi ng sorry. Pero kung tayo may Holy Spirit o may banal na Espiritu, may bunga ng banal na Espiritu, pwede at magagawa po natin magsabi agad ng sorry. Hindi ko sinasadya, no? Pero kung pinangungunahan tayo ng ating laman, ng gawa ng laman, ay isang bagay na ginagawa ng laman ay yung pride, pagmamataas. No? Kung may pride ka, may pagmamataas ka, mahirap na sabihin ang sorry. Mahirap magsabi na pasensya na po. Nagkamali po ako. No? So, pero kung meron kang espiritu, nasa yung bunga ng banal na espiritu, you can easily say, I'm so sorry. No? So, the fulfillment of the law is loving one another. Pag-ibig sa isa't isa. At ito po ay nade-develop, no?
nade-develop sa ating character. Yung love na ito ay nade-develop sa ating character. Pinapayagan natin na piliin na lumakad sa Espiritu ng Panginoon. Para po bang isang coin, na ang coin ay may dalawang mukha. No? Isa ay kara, sabi nga ng iba kara, yung isa naman daw ay krus. No? So, parang ganun po. Lumakad tayo sa Espiritu, piliin natin na lumakad sa Espiritu. At ang huli, verse 24 at 26, ang buhay na kay Kristo, sabi sa verse 24, at ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo ang kanyang sariling laman o ang kanilang laman at ang masamang hilig nito. So, kung tayo daw po, no, nakipag-isa na kay Kristo, if you are in Christ, pinili mo na makipag-isa, makipag-unite kay Kristo, hindi mo na siya kalaban, kundi gusto mo nang sumunod sa Kanya at sa Kanyang mga salita. No? Kung pinili mo makipag-isa kay Kristo, ipinako na sa krus. No? Dahil nakipag-isa ka na, ikaw rin ipinakong kasama ni Kristo. Yun sinasabi ni Pablo sa Galatia 2. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the Son of God, who loves me and gave Himself to me. Napako na ako kasama ni Jesus sa krus. At hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pagsunod ko sa aking Panginoon. No? So, pinako mo ng kasama ni ang iyong sarili kasama ni Jesus sa krus. Pati yung masasamang pita, masasamang pagnanasa, yung mga gawa ng laman. Dapat wala na yan. No? Hindi na yan nahayag sa atin. No? Those who are in Jesus crucified the flesh on the cross. Yun yung sinabi ko sa Galatians 2:20. At ang sabi, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. No? Mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Since we live in the Spirit, sabi po dyan, keep aligned in Spirit. Umayon tayo sa banal na Espiritu. Kung ano yung sinasabi niya, pakinggan po natin. No? So, pakinggan natin kung ano yung sinasabi sa ating banal na Espiritu. Pag sinabi, di ba, naranasan niyo yan. Minsan, may nagsasabi sa'yo sa loob mo na, uy, hindi naman tama yung ginawa mo. Di ba? O, bumalik ka at humingi ka ng tawad sa Kanya. Di ba? Yan ay pangungusap ng banal na Espiritu na dapat nating sundin. No? So, we must align ang ating mga sarili. We must align sa Espiritu. We must align in the Spirit, no? So, para masunod natin siya, i-align natin yung sarili natin sa banal na Espiritu. Sa verse 26, panghuli, last verse, huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag din tayong mainggit sa isa't isa. Bakit sinabi ito ni Pablo, no? Dahil po sa presensya ng mga intruders. Narinig nyo na naman yung intruders, no? Madalas natin yung sabihin mula nung ating napag-aralan yung Book of Galatians. Kasi sila yung mga Kristiyano na sinasabing sila yung Kristiyano, pero hindi pa nila inaalis yung mga pagsunod sa kautusan ni Moises, kagaya ng pagsi-circumcise, kagaya ng pagsunod sa Sabat, no? At iba pang mga mga kautusan patungkol sa pagkain. Bawal ito, bawal yun, bawal yan. No? Dahil yung presence na intruders, yung mga taong yun, tsaka yung mga false teachers sa Galatian, ina-assume nila, dinidegrade nila ang mga tunay na Kristiyano, di ba? Napag-aralin natin yan na
kahit si Pablo ay sinabihan nilang second grade apostle, no? Hindi tunay na apostol, no? So, pero ano ginawa ni Paul sa Galatians 3? Kanyang pinaglaban o kanyang dinipensahan ang mga bagay na yon, dahil kung hindi niya dedepensahan, maapektuhan yung kanyang pangangaral, na yung pinangaral niya patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na sinasabi nila na si Pablo daw ay hindi tunay na apostol, no? So, dinipensahan yan at nalaman natin na si Pablo ay tunay na apostol ng ating Panginoong Jesus. Mismo sa Acts 9, ang Panginoong Jesus ang tumawag sa kanya na sinabi, may dakilang mission siyang gagawin dito sa lupa. So isa pa, no, dahil madalas na sinasabi nila na mas mahusay ako kaysa sa kanya, ganun. So, mga gawain nyo ng laman. Kung tayo po lumalaki sa Espiritu, hindi natin yung sasabihin sa ating kapwa, no? So, live in the Spirit. Gusto ng Panginoon na tayo ay sumunod sa banal na Espiritu. Our life is a testimony. Itong buhay natin ito ay isang testimony para sa iba, no? Sa buong community, sa ating church, sa mga tao na kapaligid sa atin, no? Dapat na nabubuhay tayo ayon sa pinamumuhay natin ang mga bunga ng banal na Espiritu na nakikita sa atin mismo sa buhay natin, yung bunga ng banal na Espiritu. Okay? No? So, ang kalayaan na binigay sa atin ng Diyos ay hindi natin dapat gamitin sa kayabangan, kundi pagpapakumbaba at pagmamahalan, dahil tayong lahat ay pinatawad ng ating Panginoon at pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano ang ating dapat gawin? Pinaka-conclusion, tanungin natin ang ating sarili, ako po ba'y namumuhay sa pamantayan ng Espiritu o bumabalik ako sa pamantayan ng laman, no? So, kung patay na tayo sa kasalanan at sa patay na tayo sa kamatayan, no? Dapat yung lumang pagkatao natin ay patay na rin. Yung ating old self, hindi na dapat yan nagmumulto, hindi na dapat yan bumabalik. At mangyayari yan sa biyaya at habag ng Diyos at kung tayo lumalakad patuloy sa Espiritu, no? Ang tunay na kalayaan ay hindi sa kasalanan kundi sa Espiritu. Ang buhay sa Espiritu ay nagbubunga ng pag-ibig, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ang kalayaan kay Kristo ay layunin upang magbunga ng buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon, no? Ang taong malaya kay Kristo ay hindi alipin ng laman. So, hindi na tayo alipin ng laman, na pagtatagumpayan na natin yung mga gawa ng laman, kundi puno ng bunga ng Espiritu. Amen? Amen. Nalangin po tayo. Maraming salamat po, Amang Banal. At sa gabi ito ay patuloy na natutunan po namin na ang mga bagay-bagay patungkol sa paglakad sa banal na Espiritu. Salamat po dahil sa iyong biyaya, kami po'y pinagkatiwalaan mo ng iyong Espiritu. Pinagkaloob mo po ito sa amin at dahil sa Kanya, dahil sa banal na Espiritu, kami po ay nagkaroon ng bunga. The love, the joy, the peace, the long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. At dalangin po namin na sa aming paglakad sa araw-araw sa buhay na ito, ay masumpungan po sa amin yung mga bunga ng Banal na Espiritu. At sa pamagitan nito, ay bibigay kami ng magandang modelo sa mga taong nakapaligid sa amin.
na dahil sa iyo, Panginoon, ay tinutulungan mo kami maging mapagpakumbaba, tinutulungan mo kami na pagpigili ng aming mga sarili, at marami pang iba. Lord, maraming salamat sa iyo at tulungan mo po na mapagtagumpayan lagi namin ang kasalanan at lahat ng gawa ng laman. Kundi magpatuloy kami sumunod sa iyo at sa pangungusap na yung banal na Espiritu. Pagpalain mo ang lahat na nakinig ng iyong salita at makikinig pa. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid po namin, lalo-lalo na yung mga kapatid po namin may pinagdadaanan sa buhay, tulungan mo po sila. Magbigay ka ng solusyon sa bawat kanilang panalangin, sa bawat kanilang kahilingan, sa bawat na problema, pagsubok na dumadating sa kanila. Dalangin din po namin ang mga may sakit at karamdaman. Kayo po ang gumawa ng himala, Panginoon, himala ng kagalingan, lalo-lalo na sa mga masaselang sakit at karamdaman. Kayo po magbigay ng kalakasan sa mga nanghihina. Kayo po magbigay ng financial breakthrough sa mga kapatid po namin nangangailangan ng ng mga biyaya at pagpapala ng pagpapalang pinansyal. Dalangin din po namin lahat, Panginoon, ng naguguluhan, may mga problem, mentally, physically, emotionally, spiritually. Lord, kayo po magbigay ng solusyon at pakita niyo po sa kanila na ikaw ay mabuting Diyos na patuloy na nagbibigay ng kalayaan at katugunan sa aming mga pangangailangan. Tulungan mo kami sumunod lagi sa iyo, laging lumakad sa Espiritu, laging lumakad na ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban. Ingatan mo po kami na ang laman ay hindi na po namin bigyan daan sa aming mga buhay dahil pinako na namin ang aming sarili na kasama ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa amin, maging ang aming buong pamilya at sambahayan. Dinudulog din namin sa iyo, Panginoon, yung mga taga Cebu na nawalan ng bahay, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kabuhayan. Lord, awaan mo po sila, kahabagan mo po sila. Napakahirap na naranasan po nila mismo, Panginoon, na nasaksihan po namin yung mga kasalukuyang problema nila dahil sa napakalakas na ulan, pagbabaha, at pagwasak ng kanilang mga kabuhayan, maging ng kanilang mga bahay at ng ari-arian at maging mga buhay na nawala. Lord, huwag silang mag-question sa'yo kung meron mang nandito sa ganitong kalagayan. Tulungan mo sila, abutin mo sila, paunawa mo sa kanila kung ano talaga ang plano at kalooban mo. Ano mang bagay na ang bagay, Panginoon, kagaya sa Nineveh, ng mga tao ng mabahagi na ng salita ng Diyos ni Jonas, ang mga tao ay nagpakumbaba at ang mga tao ay nag-ayuno at tinanggap ang kanilang mga kamalian at nanumbalik sa iyo. Gayon din po, Panginoon, ang mga taong yaon. Panginoon, marahil ito isang bagay na kung saan na para makita nila na kailangan ka talaga nila sa kanilang buhay, Panginoon. Minsan may mga tao na patuloy na parang akala nila sila'y nabubuhay na ayon lang sa kanilang sarili, ayon lang sa kanilang mga gawa, at hindi na nila naalala na mayroong isang Diyos. Panginoon, ano man po ang dahilan kung bakit nagkagano sila, humingi kami ng iyong awat habag, patuloy po nilang nawa makilala si Yeso Kristo, itong maging daan upang makilala nila si Jesus at ibigay at ialay din nila ang kanilang buhay para sa aming Panginoong Jesus. Lord, marami pong salamat. Ingatan mo po kami, gabayan ang bawat isa sa amin, ang buhay ng bawat isa, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Huwag mo pong pababayaan. Pagpalain mo lahat ng aming pangangailangan sa iyo na pinagkakatiwala. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang gabing ito
maging sa aming pagtulog, kayo pong gumabay at patnubay sa amin. Kuberan mo po kami ng iyong makapangyarihan dugo at patuloy sa araw ng bukas ay bigyan mo kami ng buhay at kalakasan. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyo ang taas na papuri, pagdakil at pagluwalhati ngayon at magpakailan pa man. Ito po ang aming dalangin pagsamo sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Amen po.